Letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Madyo nga buntag sa itong mga suking ating paminaw sa 104.7 FM din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Sa Kratibukan sa lalawigan sa Southern Leyte, maadyo nga buntag. Maayo nga buntag sa itong mga suki nga tigsubaybay diha sa probinsya sa Leyte. Apil usab sa probinsya sa Biliran, ako sublion, maayo nga buntag. Maupay nga aga sa mga kaigso nato diha sa Samar area, Northern, Eastern o sa Samar Province. Maupay nga aga. Sa ato usab nga mga kaigsunan nakaron sa Luzon, magandang morning. Sa Kinatibukan sa Kabisayan ug Mindanao, ako sublion, maayo nga buntag kanatong tanan. Welcome sa Tuesday edition sa programa nga Good Morning Eastern Visayas. Martes karon mga kaigsunan, Marso 10, 2026. Magauban-uban kita sud sa usa ka oras din ato gyud nga hisgutan ang nagkalaing nga mga update ug mga kalabuan dinhi sa ato nga silangang Kabisayan o Eastern Visayas. Busa subaybay kami hangtod gyud alas 9 sa buntag, Lunes hangtod nga Sabado. Sangan sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras. Sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod. Ano sa mga itong mga OGT, mga intern gikan sa Southern Leyte State University, kunes LSU. Kini ang inyong makauban, Jevic Epis.
Ug ato sab makauban unyang taud-taon ang atong mga partner station labi na diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinagi ni Ate Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pinagi sa atong acting station manager Sir Gina Vilon, diha sa DYDC FM sa Dakbayan sa Baybay. Maupay nga aga. Kauban si Mikaela og ang Philippine Information Agency kon PIA Eastern Samar kauban si Ma'am V. Gumban. Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:05 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Ato sa unahon ang update sa panahon din sa lalawigan sa Southern Leyte. Ay sa kasamtangan, wala gyud nagpakita ang haring adlaw gani baga nga panganod ang atong gyud nga makita sa kaunangan nga posibleng gihapong magdala og uwan sama sa nahitabo kagahapon. Pero hinuon karon nga buntag, dihay hudong sa uwan pasado alas 5 sa kadlawon. And hibalik mo dihay pagtaligsik and ubang bahin sa Southern Leyte nagapoy pag-uwan-uwan. Pero kung ato itandi kagahapon, mas grabe gyutong uwan kagahapon og sa nakalabay nga mga adlaw. And gumikan niya nagpatuman gyud og class suspension ang pipila ka mga LGU dili sa lalawigan sa Southern Leyte. Pinausab sa mga kalungsuran sa Leyte area para gyud sa seguridad og safety sa ato nga mga estudyante. Pero kanong adlaw, gumikan kay matawag bintaha ang panahon kung itandi kagahapon. Walay suspension. Sa uban na mga kaigsunan diha, basing na late na mo, kaya nagpaabot na mo class suspension o walay gipagawas kay binta-bintaha ang atong nga panahon. And atong iyan po mga kaigsunan nga mo bintaha ginunta ang panahon na hangtod unya nga hapon. Labi na kay napata sa adlaw nga Martes mga kaigsunan. And kung ato nga tan-aw ng ato nga kalendaryo labi na sa Department of Education, last month na karong buwan na sa klase. Kay karong last week sa buwan sa Marso, mo naman ang end sa school year. Gani pagimo na ang mga commencement exercises, mga year-end nga mga activity o graduation sa ato nga mga kabataan labi na sa naga-eskwela gyud or labi na sa mga tunghaan dinhi sa ato nga sa labi sa ato nasod no kay mao na ang naa sa order gyud or naa sa calendar sa Department of Education nga ang school year matapos karong yung buwan sa Marso. Okay, ato nang pagasugdan ang pagdawat sa ato nga mga kaubanan no sa ato nga sister station para usab sa paghulagway sa nagkalain nga mga lugar dinhi sa ato nga rehiyon. Atong unahon ang update mga kalambuan sitwasyon diha labi na ang weather update o guban pang mga kalabuan live gikan sa Borongan. Pinagi sa atong sister station ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maadjong buntag, maupay nga aga, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Ate Sokoy, maadjong buntag. Eastern Visayas. Yes, daghang salamat. Damo nga salamat ka RP Jebik Epe sa Ukapi. Yes, Ate Sok, maadjong buntag. Yes. Parang nakamute kita, Kuya Eufem. Dili kita. Okay na. Okay na, ang signal didi nga side ka RP Yes, Jebik. Ate Sok, loud and clear. Padayon, kamusta ang update niya? Yes, sugad diha iyo in sana direin dumulo hi Mr. San. Bangin mas magiging mamanupay ito naman didi panahon kumpararhan kakilap. Do may lagihap mga arum kalarakan pero diri na nag-iirit tugod sugad kakilap. Pero maging ano pa man kaysa ding ni pag-asa dalagihap iton TRAF, iton LPA so maging amping-amping la kita maging mahirot kayo bangin tigdadaman nga umuran. Yes, didihamon pira nga mga LGU naman sugad didihay yung aside sugod adto nagsuspenso hanton klase kakilap darahad tunuuran kay gimpailaron kami orange yellow warning didi naman na Eastern Samar. Balitaw maupay mabaysay maadyong buntag nga dito natin mga ka-RP mga ka-good morning Eastern Visayas nga natutok yan ay good morning Eastern Visayas din man kamo nga parte Pilipinas
Pilipinas, Iton World, thanks much. Siyempre, yan natin mga ka-RP, mga ka-PCO, nadakan SM Jean Nabilon, iton Calbayog City. Yes, siyempre nga daliwat ito natin mga ka-PCO at PIA dahil pay kamay natin bagets. Stephen Barrios nga sugad man hiyo Ate Vigumban. Yes, natin mga kasugbong liwata akadim. Dahil Ate Mikay Gonggora. Siyempre, kauban liwat sa Claudie Gayunda. So far, di amon pagtagapas orden, sana magpadayon nga big check. Maaliwalas daman, sugadit iga papakita ni Mr. Sun today. Balitaw basi di ano hiton amon igin share nga pagtaga weather outlook. Daily weather and air quality outlook. Courtesy ito naman Barongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Asering the amount of rainfall is 1.6 millimeters. Di hamak nga mas amount upain kay santag 200 millimeters. Rain chance is 0 to 25%. Heat index, diri kang magigipaso 22 to 28 degrees Celsius. And their quality is good. And sing po niya nga datos with DUST Pag-asa. Anangaran po liwat itong amon SM Ati Ruth Rivera Abunda nga nanatan di ka-partner Master Control Engineer Coach UFM nga lubos nga pamilya DYES Chatitudes itong amon admin kan Kuya Buboy kami nasring maupay mabaysay maadyong buntag nga paditling kakabisihan di dihaamon kay nagtitika upay na may panahon sa nadiri damen dumuran. Siyempre, panahon hiyahit, pag-aandam, pagtaga-disaster preparedness. Nga niya, itong amon na Didi Cobsart, City Borongan Search and Rescue Team. Binisita di daha iyo. Southern Leyte, nag-benchmarking po hira, related na pagtaga-disaster preparedness. And sugad man ito naman mga opisyal hit barangay, gina-schedule na inihirahin Basic Incident Command System Training, ang masunod nga mga adlaw. And din hamon pagtaga-kuryente, big check, waray abiso hin power interruption pero danay tigda nga napisek hi Mr. Current tapos danay sugad di stasyon DYS danay natigda mag single phase pero thanks much nga dito atin masasarigan nga maintenance crew it is a Melco action dayon pag taga tubig so far may daawas iton amon mga gripo pero may da pa abiso it Borongan Water District Lurlubog, turbid. Nga niya naglabay nga adlaw, nag-abiso hirahin. Daranay nga sa gunson nga uuran, yung pag disrupt o pagkawaray anay hadton serbisyon tubig darang lubog man turbid takay wara pa man ira ikipahis para hit pagpaano ini pagpa-clear hiton tubig asya nga ura nga dami tuuran wala dami hitawas ita mga gripo kaya as in dami itman hiwadol wala na impurities di day tubig sige pero ira ini pinanining kamutan nga makapaghatag talaga hira hiyan nagyopihi nga serbisyo publiko nga di naman iton mga concessionaires may nahinira magpakaandam nga mga plano nga naadi 14 minutos na nakalabay iton alas 8 di adton amon ipapatikim nga mga balita nga ginandam iton aton mga kugihan mga resgaduhan nga mga kausa iton production team iton yung radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar waray bag-o nga kaso hini-SF pag-upgrade red zones padayon samtang Maharlika Falls sa Bungtuhan Taft ginihingita nga maging ecotourism destination na Eastern Samar. Halarangan naman iton pagtaga-disaster preparedness benchmarking activity gintumaran Borongan CDMO Hapintuyan Southern Leyte.
Anatad hiton panlawas, pag-undong hit maupay nga panlawas hit mga batanon, health young one session na padayon nga ikinakasa hiton City Health Office. Pero laini hadton mga balita ginandam nadton yung radyo, DYS Radyo Pilipinas sa Borongan. Para niya ng pan-Martes nga edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Salamat! Good morning, Eastern Visayas. Dagan kayong salamat Ate Sok sa imong pasiunang impormasyon paghulagway no diha sa or mga update diha sa Borongan o uban pa nga mga lugar. Atong oras alas 8:15 na sa buntag. Ato sab dawaton og pangayuan sa update og hulagway sa ilang area diha sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog pinagi sa atong acting station manager Sir Jean Nabalon. Sir Jean, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maadyong buntag kauban Jevic ug sa bugos nga persa sa DYSL Radio Pilipinas sa Sugod Southern Leyte. Kumusta na kamo dida nga tanan? Sugod man sa DYES kan ka upod sok sa DYES sugod man sa bugos nga persa sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pagpangulo ni Station Manager Ruth Abunda. Nga good morning, usab kan Ma'am Shifi. Nga sugod man kan Ma'am Mikay dida sa DYDC FM Bye-Bye City ngan kan Ma'am Steffi dida sa dida sa PIA Tacloban baga nagyapon an may the radio station an PIA di ba Ma'am Steffi. Good morning sa iyong tanan dito sa siyudad sa Kalbayog naman. Upay ang kamutangan sa panahon. Danay nakakasiplat si Haring Adlaw, pero danay naman na tatahuban sa dampog. Medyo mahudlom yan na dito sa siyudad sa Kalbayog. Maupay nila kay diri sige-sige ang oran. Kagabi nag-inuran pero dalityatla. Kaupod ko sa control si Engineer Joven Cardenas ng sugod man si Reyes ng sa pagtaga peace and order situation. Naging mahimyang ang syudad sa Kalbayog sa naglabay nga 24 oras. Waray mga untoward incidents. Sa pagtaga tubig, waray abiso. Ang Kalbayog water duro-diretso ni serbisyo sa kuryente. Pero basta adlaw, makuri makasagka ni tubig. Kung mapipiritan ka paglusad kung may daka gripo sa iyuhawan, sa ubos-ubos ni daka lang makakasalon. Pero kung may dahagdanan na niyo balay, diri gud nakakasagka ang turo sa tubig sa mga gripo. Labi na sa mga tagas ng mga lugar. Ngayon sa pagtaga kuryente naman, waray abiso liwat ang sa Melco 1 sa pagparong sa serbisyo sa kuryente, duro diritso. Ang serbisyo sa kuryente sa Melco 1, butlag pay baro sa mga tinahod ng miyembro konsumidor, owners sa MCO sa Burabod 2 natimunan ngan arong yana nga adlaw Marso 10 igpapadayon ang mobile co-op sa Melco 1 tigang alas 9 yan ang aga tubtub alas 12 niyan nga udto nga paghimuon sa Burabod 2 covered court Gandara Samar. Ang katuyuanan sini ang mapaangbit ang mga serbisyo pagdaga kuryente sa mga konsumidor nga ada sa nasabi nga munisipyo. Mga serbisyo nga igahatag customer account services,
processing of application para sa service connection, ngan relocations, transfers of meter service drop, reconnection of temporary disconnection, senior citizen, and lifeline rate discounts, account name changes, ngan iba pa. Information and education campaign, customer service support, handling of inquiries, complaints nga iba pa nga mga requests. Amon lalauman ang iyo presensya. Ang pahibaro natigang sa Melco 1. Para naman sa mga taga-distrito sa Noquindo, yan na nga law tubtob sa Pizza 13 mao ang disconnection sa ton mga waray makabayad sa ira kuryente sa bulan sa Febrero. Marso 9 ngadto 13 disconnection date sa Oquindo ngan Tinambakan District. Sa Marso 16 ngan 17 disconnection naman sa Santa Margarita ngan Gandara District. So ayaw ka may pausa kung tigda kamo nga waray makabayad, tigda maparong ano yung kuryente, nautdan na kamngayan, ano. Ayaw naman niyo pag lantasan binalhag ang nangutod sa iyo balay, kay naghihimula itong trabaho nga disconnection team, naghihimula sa nira trabaho. Alright, sa Marso 26, ngadto 23, ano, Marso 23. O nga diyan kita sa para sa tarangnan may da disconnection Marso 18 ngadto 20 sa tarangnan ngan Marso 18 ngadto 27 meter reading sa mainland. Marso 23 ngadto 25 disconnection para sa February billing at waray makabayad sa Pebrero nga bill pagsanghan ngan Matuginaw District. Yan na nga Marso 23 ngan to 25 ang pangutod sa iyo. Para sa kaparangasan, Tanval, Kanumadak, ngan iba pa nga mga barangay, hindi na sa mga kaigrayuan ng mga kabugkiran sa Seven Hills. Ngan Upper Happy Valley, Marso 26 ngan to 27. Mao ang petsa sa disconnection sa iyo. Ngan ginpapanawagan la para sa ton mga nanguli nga mga athletes nga diin na nalipat siguro na nga turugan tag-iya sini nga athlete nga taga volleyball girls san Samar Tandaya, Kusog Tandaya team sa Ibraa 2026 dito sa Baybay City. Nalipat pag dara sini nga duffel bag nga diin nagditinagis na yan na sini ang ining bata ay maula niyahan dumanan. Maula niyahan dumanan sa pagungay sa Ibraa 2026 nga tanan nga iya mga hinunduman na hanaw daw aso tungod sa sinih nga kalipat sa pasayro sa Climacore tigang baybay ngan his kalbayog ano diin may nagdara sa iya duffel bag ini ang may da premium nga 1,500 pesos ang makakauli sini aray sa imo igpapakyana. Ihatag kadayon basta adala ang sulod nga jersey ngan mga uniforme sa may da nakatatak nga likami. San ungay san volleyball girls san ining Tandaya Kusog Tandaya san Samar team sa Dungay Bra 2026. Sa mga headlines naman nga i-share nurunian sa second half sa 30 minutes stretch sa Good Morning
Eastern Visayas, di aton aton headlines. Personel sa So, diyan nato na mga headlines, mga kasangkayan. Para sa ito na mga balita na i-share sa DYOG, Radio Pilipinas Galbayog, DPWH, nakatalaan na tigangan ang hilawig nga rehabilitasyon sa Maharlika Highway sa bulan sa Abril o Mayo yan ang tuig 2026. 4-day work week sa LGU Santa Margarita ipapatuman. Sugod man sa Samar, ngandini sa Kalbayog nagtikang na sa yana nga simana sa 4-day a week nga kasulod sa mga opisina. Dito sa Samar Province, upat ka adlaw, Lunes ngadto Huwebes ang kasulod digang alas 8 sa naga ngadto alas 7 sa gabi. DPWH target nga maagian na ang Maharlika Highway antes ang Semana Santa. Visayas DA Visayas Field Office o ang Department of Energy Visayas Field Office mag-audit sa energy efficiency sa Northern Samar. Amo to atong mga headlines, mga detalye niyan sa Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:26. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Sir Gene Avilon sa imong update no og pasiunang impormasyon diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayo. At ang oras alas 8:27 na sa buntag ato isunod ang update usab nga ihatag gikan sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Visayas. By the way, maadjong buntag di ay sa atong regional head si Rayan Arintog, mga kauban maadjong buntag. O gato makauban para karong adlaw sa Good Morning Eastern Visayas gikan sa Philippine Information Agency, Ma'am Steffi Libarios. Ma'am, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sir Jevic, Sir Miss Sok, Sir Jean, and Miss Micaela. Good morning gihapon na aton mga mamaratingan online viewers sa social media, tika nga iba-ibang parte ng Eastern Visayas. On behalf of Miss Johnny B. Gumban, han PI Eastern Samar, kulaan na iyong makakaupod yan nga aga para magpadangat hin mga balita. Ang kabutangan naman ng panahon nga dito Tacloban, this past few days nakaka-experience kitahin mauran nga panahon. And so far yan nga aga, waray pa man umuran, pero madalum duman langit di Tacloban. So base sa DOST Pag-asa weather update, posible pa maging mauran. Yan nga adlaw habugos nga Visayas inintungod han trough, han low pressure area. But we are hopeful no na magmaupay ang aton panahon ang mga sunod nga adlaw. And as of this morning, so far waray mananunsyo o abiso himpower ng water interruption nga diha syudad ng Tacloban. So padayon ang aton supplyhan kuryente ng tubig. Para naman yan nga aga, ari namon nahikay nga mga balita. Anticipatory Climate Risk Mapping Workshop para Climate Smart Rice Farming hasinirang ang Samar, gimbuhat. Tubignon Tulay Park, hataf, opisyal na nga ginabrihan para han publiko. Ang mga detalye nga mga balita, no rin yan ha atong second half. Back to you, Sir Jevic. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat Ma'am Steffi ug sa itong mga kaubanan diha sa Philippine Information Agency Eastern Visayas diha sa itong office to sa Dakbayan sa Tacloban. Good morning. At ang oras alas 8:29 na sa buntag ug ato isunod ang lain pa nato nga kaubanan. Gikan sa Dakbayan sa Baybay naagyon sa hawanan sa Visayas State University sa Baybay City maadjong nga buntag, Micaela Gungora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay, maadjong buntag. Yes, Jevic, good morning. Good morning sa kinatibukang puwersa no sa
RP Sugod. Good morning usab sa atong kaubanan ning atong tulumanon diha sa RP Burungan, Ma'am Sok, and to RP Calbayog, Sir Jean, as well as to Ma'am Stefino, og sa tanan nga nagpaminaw ning atong tulumanon matag alas 8 kutob alas 9, Lunes hangtod Biyernes. Ang Good Morning Eastern Visayas. Yun man sa mga nagpaminaw via radio or sa mga nagpaminaw o nagkita sa itong Facebook Live sa nagkadaiyang Facebook pages, no, sa mga istasyon nga kauban ni ining maong tulumanon. Good morning, maadjong buntag, maayong buntag, maupay na aga kanatong tanan. And aron sa mga pasiunang impormasyon karong adlaw no, Marso 10 sa 2026. Bago na ta sa update sa itong panahon diri sa Dakbayan sa Baybay. So sa pagkakaroon, madag-umo ng atong kalangitan, no, walay ingon nga pag-ulan apan kagabi grabe gyud ang pag-ulan, no, apan karon cloudy, madag-umon, and magandam na lang tano basin mo kalit lang usab og ulan, so dapat magtalag gyud ta og payong proteksyon sa ulan. Kinam sa mga taligsik aron malikayan ang mga sakit-sakit, no, ingon man madapat gyud mag-inom ta og daghang tubig. So 23 degrees Celsius ang atong temperatura, real feel 24 degrees Celsius mga higala. So ang maong pag-ulan-ulan or mga weather changes, no, tungod kini sa trough of a low pressure area o base sa gipagawa sa DOST Pag-asa mga higala. Sa lain pang mahinungdanong pahibalo, oo, nagpagawas og pahibalo ang atong Baybay City Information Office nga dili pa pwede magpasaka sa plitihan ng mga driver sa Dakbayan sa Baybay hangtod nga maaprubahan sa sagunayang panlungsod ang hangyo, no, nga adunay increase hangyo nga i-increase ang plitihan tungod sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Hulaton usa kay karong adlaw Marso 10 magpahigayon og special session ng SP bahin ni ining gisugyot nga pagtaas sa plitihan dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Kung galing manukot og sobra sa daanan nga plitihan, kuha ang plate number o body number sa sakyanan ug i-report dayon kini ngadto sa City MTO sa numerong 0917-686-6455. Sa lain pang pahibalo, oo, ang atong VSU, no, kagahapon na naglusad opisyal na nga giablihan o gilusad ang atong mga aktibidades, no, ubos sa ikasintudos nga founding anniversary. So adunay nakadaiyang aktibidades mga higala inyo makita sa atong Facebook page sa Visayas State University, sama na lamang sa formal opening of Flower and Garden Show sa kini sa mga giabangan, no. And kining VSU Sing Star Market Commercial Exhibit Opening, Art Fair opening on April 14. April 13 ditong Flower and Garden Show nga opening. Oo, aduna pa nagkadaiyang aktibidades sama sa Aban Teknolohiya on April 15 to 16. Opening of booth on April 17. Oo, and aduna sa concert to ang Orange and Lemons karong umaabot nga April 21 dinhi sa VSU Gym Baybay. And of course, the Farmers and Fisher Folks Day karong umaabot nga April 27 mga higala, no. So atangi ang nakadiyang mga aktibidades ning atong ikasintudos nga founding anniversary sa VSU ana inyo makita sa Visayas State University. And nunot dai pud, no, sa gipahigayon nga katubitong or sa gipagawas nga memo sa Office of the President katong 4-day work week ang ato pong VSU mi-adapt pud ni ini, no. So ang atong mga faculty will work on campus from Monday to Thursday and conduct remote teaching on Fridays except sa adunay mga laboratory classes nga naga-require gyud in-person nga interaction. Ang atong mga admin staff will work on-site Monday to Thursday from 7 a.m. to 6 p.m. with the option to work remotely on Friday if nadunay mga importante gyud nga task and kung giaprobahan kini sa office head, no. So Fridays will generally be a day off for non-essential personnel. Ang atong mga essential personnel such as security, health maintenance, laboratory support and others magapadayon gihapon sa ilang duties, no, Monday to Friday to maintain operational continuity. So mo ka mga higala sa lain pang update sa Dakbayan sa Baybay.
sa peace and order, yes, padayon nga malinawon natong dakbayan sa baybay, no. In fact, atong kapulisan aktibo gayod and bag-o lamang sila nagpahigayon of fuel price monitoring aron na malikayan ang mga illegal nga aktibidades sama sa fuel hoarding, overpricing, and smuggling uban pa diha ang mga illegal nga aktibidades, no, labi na kay tungod lagi sa giyera, no, sa laing lugar, laing nasod, grabe ang pagtaas sa gas, no, sa diesel din sa atong nasod. Okay, so sa power advisory naman from the ECO4, adunay NGCP Power Advisory number 2026-006. Oo, karong maabot nga Marso 15 adlaw Domingo, 1 hour between 5 a.m. to 6 a.m. and 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. ang apektado napit entire Inupakan to Matalom area. Sa hapon na 5 p.m. to 6 p.m. entire Baybay area. Tungod kay ang NGCP adunay pahigayon nga scheduled maintenance activity along Ormoc to San Isidro transmission line, mga higala. So anam-anam na lang niining maong power interruption, mga higala. Climate O smart trucks alang warning sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw Marso 10, 20 ka personahe sa DARFO8 ni graduar sa unang batch sa Expanded Basic Agricultural Extension Course sa ATR TISA 8. VSU gipasi og dahan ang mga kalihukan alang sa ika-102 nga founding anniversary niini. Atingi ang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Daghang kayong salamat, Mikay, sa imong pasiunang impormasyon gikan diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. O para usab sa naandam nga mga balita sa itong mga kaubanan din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, all-women checkpoint ipatuman sa kapulisan sa Southern Leyte. Barangay sa lungsod sa Bato Leyte, gipailaw sa LTIA assessment. Dalan or kalsada diha sa Pinutan, San Ricardo, Southern Leyte. Adunay landslide nita buka gahapon. 4-day work week gipatuman na sa pipila ka mga LGU dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Calbayog, Borongan. Abin usab ang mga balita nga nahikay sa Philippine Information Agency o sa DYDC-FM. Mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas, sumalang niining mahinundanon nga pahinumdum. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras, alas 8:39 na sa buntag. Padaan gapon kamo nagapaminaw sa itong programang Good Morning Eastern Visayas karong Marso 10, 2026, adlaw nga Martes. Og ato nang pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko dinhi sa ato nga lalawigan sa Southern Leyte, apila sa Borongan, Calbayog, Philippine Information Agency og sa DYDC
FM. At unahon ang report gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Ati Sok, Good morning, Eastern Visayas. Yes, otro da mga salamat nga namo na susugdanan pagpapadangatin mga balita. Eastern Samar walay bago nga kaso han ESF pag-upgrade han red zone padayon ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Naghatag pinakabagong nga update si Dr. Franco Noriel Pampanga, Veterinarian 2 Provincial Veterinary Office PVO Eastern Samar. Hapakigimang raw ha Radyo Pilipinas, may kalabutan han African Swine Fever ASF ha probinsya. Sumalakan Dr. Pampanga, may da pa mga lugar nga naka-red zone tungod ha naglabay nga mga kaso han ASF, sugad han Giwan, General MacArthur ngan Borongan City. Ang pinaka-latest nga kaso na hitala ha Giwan han bulan han Disyembre 2025. Yan na, nagsasabit nahin mga kinahanglanon nga dokumento ang mga apektado nga lokal nga pamunuan base ma-upgrade tikang ha red zone nga to ha pink zone. Ginsaysay niya nga kung red zone, diri pwede ma-insured ang mga hog raisers. Salit importante good ang pag-upgrade han IRA zoning classification. Tikang han Enero, nagpapadayon ang surveillance sa mga apektado nga lugar ngan waray na nagpositibo nga bag-o nga kaso han ASF. Bisan pa man, magpapabilin lagi hapon hira nga red zone, tubtub nga diri panira na kukumpleto ang mga dokumento para ha reclassification. Ang iba pa nga mga dapig nga bungto, nagpapabilin nga pink zone. Dako good ang epekto han ASF ha industriyahan pagbababuyan ha probinsya. Tungod han red zone classification, diri nakakapagpagawasin baboy tikang ha ibang lugar, labi na ha Borongan City. May da mga dagko nga farms nga anay nakakasupply ha ibang mga bungto, pero yan na diri nagintutugutan. Waray luwat insurance coverage ang mga hog raisers, samtang red zone nga nagreresulta hinkawaray kasiguraduhan han ira pakabuhi. Gintutugutan la makasulod ha probinsyan mga baboy ngan pork products tikang ha green, light green ngan yellow zone, sumalahan nagpapabilin nga mga regulasyon. Padayon ang operasyon han duha nga ASF checkpoint sa lawaan ngan Taft, samtang ginpapadayon ang proseso han pag-upgrade han zoning classification. Ginmamando nga kompleto ang mga dokumento han mga sarakyan nga may karga nga live swine, processed pork meat products, ngan poultry products nga masulod ha probinsya. Gintutugutan la makasulod ang mga baktin tikang ha green zone o ASF-free nga mga lugar basta may da kompleto nga dokumento ngan laboratory results. Ang zoning classification amon masunod. Red zone, may kumpirmado nga ASF case, pink zone, kontrolado na. Human disinfection ngan kaling. Yellow zone, surveillance ngan monitoring. Ngan green zone, ASF-free o waray kaso. An ASF, inasa nga viral disease nga waray tambal, ngan mahimo umabot 100% ang kamatay han mga baboy. Diri ini natapon ha tawo, pero ang tawo mahimo maging carrier, pinaagihan direkta nga kontak ha infected nga baboy. Diri liwat namamatay ang virus bisan paglutuon ang karne, sanglit mahugot nga ginbabawal ang pagbaligya ngan pag-ihaw han mga baboy nga may sintomas an ASF, pulong kan Dr. Pampanga. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. DPWH nakatalaan nga tigangan ang hilawig nga rehabilitasyon sa Marlica Highway sa bulan sa Abril o Mayo. Yan ang tuig sa detalye. Then report ni Charm Perito Balmes. Radyo Pilipinas Report. Sigon kan DPWH Secretary Vince Dizon, target san ahensya nga tikangan ang total rehabilitation sa end of April o early May kahuman magbuhat bidding para sa proyekto. Pahayag ni Dizon nga sakop san plano nga rehabilitasyon ang bugos nga Maharlika Highway sa Samar, Kutob, Leyte, kundiin diri la ang mga rubat nga parte san kalsada ang igre-reparar kundi ang bugos nga highway mismo. Dugang pa san sekretary, ginalauman nga matatapos ang sabing nga proyekto sa masunod nga tuig, samtang nakatalaan nga igkontrata sa dagko nga mga kontratista ang implementasyon san konstruksyon.
Kinklaro pa ni Dizon nga ang mga presente nga ginbubuhat nga roadworks sa pipra nga parte sa Samar an may ada na mga kontrata nga kinahanglan humanon. Samtang ginaandaman na liwat ang mas hilawig nga rehabilitasyon sa Maharlika Highway. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Para ansyahan nga sumat ka nga PIA Eastern Visayas, Participatory Climate Risk Mapping Workshop para Climate Smart Rice Farming nga sinirangan Samar, gimbuhat. Adin detalye kan Vigong Ban han PIA Eastern Samar. Ginpangunahan ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice, ng Office of the Provincial Agricultural Services sa OPAS, hapamumuno ni Provincial Agriculturist Virgilio Capon, ang Participatory Climate Risk Mapping Workshop, hailaro man Climate Smart Maps for Strengthening the Adoption Plans of Farming Communities Project, nga ginbuhat di dahan Pebrero 24 tuig 2026 ha PGO Conference Hall, Borongan City. Ang workshop nagtutuyo nga parigunon at produksyon hinumay sa probinsya, pinaagi ang paggamit in climate smart maps nga magigiya ha mga paraguma nga lokal nga gobyerno ha pagplano nga pagatubang han mga epektuhan pagbaguhan klima. Nagatagliwat in teknikal nga inputs ang mga eksperto han PhilRice, tika nga Bicol nga Central Experiment Station, mahitungod han best practices ha rice farming. Gintagan gihapon hinigayon ang mga parag-umang ang stakeholders nga maipahayag ang ilang mga eksperyensya, issue, nga rekomendasyon may kalabutan na produksyon hinhumay. Ang aktibidad sa luwat nga preparasyon para pagpanagbalay ang probinsya ng Eastern Samar, han regional rice derby na nga tuig, nga magpapakita han magkalain-lain nga variety hinhumay, nga teknolohiya ha rice farming nga makakapuli kapag pauswag han rice production ha rehiyon. Para ha PIA Eastern Samar, Vito ng Tinagumban, nagbabalita. Salamat hanimo report, Miss Vigong Ban. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay? Yes, nakamute tanong. Sa lain pang balita, 20 ka personnel sa DARFO 8 ni graduar sa unang batch sa Expanded Basic Agricultural Extension Course sa ATI-RTC 8. Ani ang detalye sa akong report. Malampuson nga natapos sa unang batch sa Expanded Basic Agricultural Extension Course ang 22 kaadlaw nga pagbansay ni atong Marso 6 ning kasamtangang tuig sa Agricultural Training Institute Regional Training Center kun ATI-RTC 8. Nahimong posible ang maong kalampusan pinaagi sa lig-on nga panagtambayayong sa Agricultural Training Institute kun ATI ug sa Department of Agriculture kun DA nga nag-ila sa kamahinungdanon sa pagpaligon sa technical nga kapasidad sa mga contract of service ug job order personnel nga dunay dakong papel sa paghatag og serbisyo sa sektor sa agrikultura. Pinaagi sa maong kurso 20 ka personnel gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 kun DARFO 8 ang nakaangkon og dugang kahibalo og kahana sa agricultural extension ug sa mga teknolohiya sa produksyon sa nagkalain-laing commodities sa agrikultura. Tumong sa programa ang pagsiguro nga ang mga extension workers na sangkapan sa igo nga technical nga kahibalo aron mapaligon pa ang suporta sa gobyerno ngadto sa mga maguma labi na sa pagpausbaw sa produktibidad, sustainable nga produksyon ug kita sa sektor sa agrikultura. Ang graduation ceremony gitambungan ni Director 4 sa ATI, Remelen Ricoter, uban ni Director 3 sa ATI Central Office, Antonieta Arceo. Ang masayanan nga mitambong usab sa maong kalihukan si Regional Executive Director sa DARFO 8, Rodel Macapanias, o si Chief sa Field Operations Division sa DARFO 8, Lor Fatima Bukatkat. Girepresentaran usab ang ATRTC 8 ni Center Director Hazel Gray sa Taganas. Gilauman nga mga bagong graduar mao'y mahimong frontliners sa pagpaabot sa kahibalo o teknolohiya ngadto sa mga komunidad sa mga mag-uuma.
Pinaagi sa ilang area-specific action plans, tumo nga mas siguro ang mas sistematiko o dekalidad nga pagpatuman sa mga agricultural extension services sa ilang tagsa-tagsa kalugar. Sa pagpaligon sa kapasidad sa mga extension workers, padayon nga gipaligon sa ATI-OTA ang ilang misyon sa pag-empower sa mga maguma ug sa pagpalambo sa mas ligon, produktibo ug sa malungtarong mga komunidad sa agrikultura. Ang maong balita na hikay pinaagi sa Facebook page sa ATI-RTC8. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:49 na sa buntag ug para sa mga balita dinis sa lalawigan sa Southern Leyte tungod sa nasinating nga pag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw, adunay natabo nga landslide sa dalan sa Barangay Pinutan, lungsod sa San Ricardo, Southern Leyte. Para sa detalye na report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas report. Tungod sa way hunong nga uwan, ang dalan sa Pinutan San Ricardo, Southern Leyte nakaangkon sa pagdahili sa juta kagahapong adlaw. Busa gipasabot ang tanan nga mga motorista ilabi na sa mga adunay plano nga moagi og mosulod sa Pinutan nga kinahanglang magbantay sa maong agianan sa pagkakaron natpasabol o dili pa maagian ang maong dalan sa maong dapit. Tungod kini sa dako nga landslide nga nahitabo nga nakaapekto sa kahimtang sa dalan ug naghatag og dakong peligro sa mga moagi. Hino nakahibaw na niini ang buhatan sa DPWH Southern Leyte 2nd District sa mga hitabo og ilang gisusi ang mga lugar nga kung nasakop pa ba kini sa area of concern and responsibilities. Gihangyo ang tanan nga magdikay una sa pag-agi sa mga dalan ug magbantay sa ilang pagbiyahe. Padatyon gihapon ang kusog nga uwan sa pagkakaron og posible nga mudugang pa o mudako ang landslide sa bisan unsang oras. Palihog, magmatkon o magamping ang tanan nga moagi o ipaabot usab kini nga pahibalo uban sa mga katawhan aron malikadyan ang posibleng mga aksidente o peligro sa dalan. Balita gikan sa LGU San Ricardo, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Maharlika Falls sa buong Tohitaf, ginihingita nga maging ecotourism destination na Eastern Samar ang detalye tikang kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Nagdusoy balaod nun hera Congressman Christopher Sheen Gonzales ngan House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan para ideklarar ang mahusay nga Maharlika Falls sa Bungtuhan Taft como isang official nga eco-tourism destination. Ginkilala ni randa nga potential hini nga multi-tiered nga pisak para makainganyarin mga turista ngan makahatagin bago nga pakabuhi para ton mga lokal nga komunidad. Hailaro Manaus Bill number 7692 ang Maharlika Falls nga himumutang nga Barangay San Rafael informal nga hihimuon nga tourist destination nga niguupod the National Tourism Development Plan. Ginmamanduan hini nga balaod nun ang Department of Tourism nga mag-andam nga magpatuman hin komprehensibo nga development plan para han lugar. Sisiguraduon hini nga ang proyekto ha turismo indugan nga gintratrabaho upod ang proteksyon nga konserbasyon han natural nga palibot hini. Waray duda nga ang Maharlika Falls inusahaton matinago nga bahandian Eastern Samar sa ring ni Gonzales nga miyembro ng House Committee on Tourism. Tungod din makanas-kanas nga lunta-lunta nga busay, limpyo nga kagurangan na palibot nga diri makuri kadtuon, dako ang potensyal hini nga magindako nga atraksyon ha ecotourism. Diri la para ha Eastern Samar, kundi para bugos nga rehiyon han Eastern Visayas dugang pa ni Gonzales. Sa ring paniya ang pagdeklarar hini in makakabulig pagsiguro nga ang pag-uswa ang turismo ha palibutan busay magpapabilin nga sustainable o maugo pa kalibungan nga mabenepisyohan mga lokal nga residente. An aton tuyo aman pagpromotan Maharlika Falls sa paagi nga naproprotehiran aniya natural nga kaanyag samtang naghihimo kitahin mga trabaho nga oportunidad na panginabuhi para ton mga taga-didahin nga lugar sa ring ni Gonzales. An Maharlika Falls inahimumutang habot nga han presko ngan waray pa may labdi nga kagurangan usa ini haton mga
mga natural nga attraction ng Eastern Samar. May ada ini damo nga cascading chairs, ulunta-lunta nga mga pisak, din ang tubig inagaawas sa mga seryehan formasyon ng bato nga nagahatag maanyag nga bista. Ang mga mabisita ang kinahanglan nga magbaktas o mag-trek kakagurangan hin mga 30 minutos tikang ha pinakahirani nga kalsada. Ang lugar ada kabukiran nga watershed, haranihan Taft Tubig River System nga ginagamit gihapon para ha mga hydroelectric power projects. Kaparte ang Marlica Falls sa mas daga nga conservation landscape nga nakasumpay ha Samar Island Natural Park usahat ton mga gidakoy nga protected area sa Pilipinas. Para ha bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. 4-day work week sa LGU Santa Margarita. Igpapatuman sa detalyadong report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Gintikangan na kakulop Marso 9, 2026 ang pagpatuman san bag-o nga 4-day workweek schedule sa gobyerno lokal san Santa Margarita, Samar, sunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Basar sa anunsyo san LGU, igko-koordinar na ang nga tanan nga transaksyon sa gobyerno sulod sin 4 ka adlaw kada semana tikang Lunes tubtob Huwebes alas 8 san aga tubtob alas 7 san gabi. Samtang diri anay makakakarawat san mga transaksyon ang mga opisina san gobyerno kada Biyernes hangtod may bag-o nga abiso. Sumala san LGU Santa Margarita, gintuyo san bago nga schedule ang pagtipig san enerhiya ngan pagminos san konsumo san krudo, durot san nagtite kahitaas nga presyo san petrolyo nga ginkokonekta sa padayon nga krisis sa Middle East. Pinaagi sini nga bag-o nga schedule, naglalaom ang lokal nga gobyerno nga mga kabulig ini sa nasod nun nga pangalimbasog sa mas epesyente nga paggamit san enerhiya, samtang padayon nga naihahatag ang serbisyo publiko. Ginaagat liwat san LGU ang publiko nga magplano san ira mga transaksyon subay sa bago nga schedule o ginpapasalamatan gihapon san lokal nga gobyerno ang kooperasyon san pagsabot san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Seth, nandito na natutubtob ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning EV Tuesday Edition. Sa ngaran, sa nakaupod ko sa control si Reyes nga si Joven. Ini ang iyo nakaupo Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita, tubig nun Tulay Park Hataf, opisyal na ginabrihan para ang publiko. Adin report kan Jonard Ambil, SU intern han PI Eastern Samar. Ginaabrihan na han Pebrero 25, 2026 ang ginpapamulat nga tubig nun Tulay Park ha Barangay 1 Poblasyon, Taft, Eastern Samar. Agud magindi kalidad nga lugar para han banding ngan pagpahuway han mga residente. Nagsiringan LGU Taft nga ini nga proyekto nga nagkakantidad hin 2,499,990 pesos ingin tukod kumusa nga gem o hiyas hanbungto kundiin pwede magkamay-ada hin kamurayawan ngan maupay nga hinumduman ang kada pamilya ngan magsarangkay. Ginaaghat liwatan nga tanan nga maging responsable ngan mahugot nga igindidiri ang pagsurathan mga pasilidad ngan tama nga paglabog han basura. Dugang pahan LGU ang tinuod nga pag-uswag inakikita diri ilaha pagtukod kundi pag-ataman han mga espasyo nga parahan komunidad. Para PI Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Damo nga salamat, Jonard Ambil. Good morning, Eastern Visayas. VSU gipasiugdahan ang mga kalihukan alang sa ika-102 nga founding anniversary ni ini. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Opisyal nang gipasiugdahan sa Visayas State University kun VSU ang serye sa mga kalihukan alang sa ika-102 nga founding anniversary ni ini kagahapong adlaw sa RDA Hall.
Ang selebrasyon karong tuiga nagdala sa tema nga Celebrating Service Excellence and Shaping a Resilient Future Through Innovation nga nagpasabot sa padayon nga paningkamot sa universidad sa paghatag og kalidad nga serbisyo ug sa paghulma sa usa ka lig-on nga kaugmaon pinaagi sa inobasyon. Gitambungan sa mga opisyal sa universidad, mga magtutudlo ug mga kawani ang maong kalihukan nga nagsilbing formal nga pagsugod sa nakalinlaing aktibidad alang sa maong selebrasyon. Usa sa mga highlight sa programa mao ang oath-taking ceremony sa mga bagong na-hire ug na-promote nga faculty staff sa VSU nga opisyal nga nagpasidungog sa ilang bagong mga katungdanan sa universidad. Lakip sa mga kalihukan nga gikatakdang ipahigayon mao ang formal nga pagbukas sa Flower and Garden Show ug ang pagsugod sa pagpangandam ug pagtukod sa mga booth sa Abril 13. Samtang ipahigayon ang pagbukas sa Art Fair sa Abril 14 ug ang Laboratory High School Day sa Abril 15 ug uban pang mga kalihukan nga giandam alang sa komunidad sa VSU. Ang selebrasyon sa ika-102 nga founding anniversary sa VSU magpadayon hangtod sa Mayo 10 nga gilauman nga magtapok sa mga estudyante, magtutudlo, kawani, alumni ug mga kaabag sa universidad sa paghandom sa kapin usa ka siglo nga serbisyo ug kahusayan sa edukasyon. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Dagang salamat, Glody Kayunda. O din hinausab natapos ang among partisipasyon ning atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas sa karon nga edisyon sa ngalan sa among Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ug akong kauban si Glody Kayunda alang ni atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O itong balikan si Ate Sukoy. Yes, ngan yan ang atak na didi nga side DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ni kamiliwaten temporaryo nga mananamilit, nga nangaran po ito naman ni Sem, Ati Ruth Rivera Abunda, nga natun mga tig-controveran, Baldita, Ati Payne, Ati Daisy, nga natin didi ka partner, Pisak Lawag, ki Engineer Coach Yufem, Ati Sok, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dagan kayo salamat Ate Sok o katong mga kaubaran diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. O katong balikan si Steph sa PIA Eastern Visayas. Amaton kabugusan ang amon mga balita tikang didiha PIA Eastern Visayas. Dako nga salamat ha aton mga news contributors, Miss Bigomban han PIA Eastern Samar nga nato ESU interns. Hangaran nan amon Regional Head Sir Rian Arinto, ako naman ni Steffi Liborios, nagsisiring. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dagan kayong salamat sa itong mga kaubanan, mga partner station sa atong programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes, Marso 10, 2026. Diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan kang Ati Sok Abiria, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog kang Sir Gina Vilon, sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay kang Micaela Gongora og sa atong kauban nga PIA diha sa Eastern Visayas nga office si Steffi Libarios. Og sangan sa kinatibuk-ang puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod sa atong station manager Sir Dindo Alaras, sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod ug atong mga OGT, mga intern gikan sa Southern Leyte State University. Kini ang inyong nakauban, nagasibya asawanan sa SLSU Main Campus sa Sugod, Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the